Isa ka ba sa mga mahilig humigop ng sabaw tuwing tag-ulan? Sa Pampanga, tampok ang ilang pagkaing tiyak na hahanap-hanapin sa malamig na panahon. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao. Kapag malamig at maulan ang panahon, walang tatalo sa isang mangkok ng mainit na sabaw. At kung comfort food ang pag-uusapan, hindi mawawala sa listahan ng Pampanga ang kinikilalang culinary capital ng bansa. Dito, tampok ang mga sabaw na hitik sa lasa at tradisyon. Sa Wagwa, Pampanga, ibinahagi ng Kapampangan chef na si Cherry Pasiontan ang ilan sa mga paboritong sabaw ng mga Kapampangan. Hinahanap ng mga tao ngayon, syempre yung mga sabaw na nakapagbigay ng comfort sa kanila at yung init, no, kasi tag-ulan na nga. Unang tampok ang swam mais na isang klasikong Kapampangan na gawa sa ginadgad na native corn, bawang, sibuyas, dahon ng sili at nilalagyan ng chicharon bilang toppings. Kasunod naman ang bulanglang bangus na niluluto gamit ang bangus, gabi, kangkong, sili at pinakulo ang bayabas na nagbibigay ng kakaibang linamnam sa sabaw. Samantala, tampok din ang isa sa mga natatanging delicacy ng Pampanga, ang tinolang palaka, na karaniwang niluluto tuwing tag-ulan. Ang palaka po na dinideliver po at kinukuha namin dito sa Apag Marangli, sinisigurado po namin ay palakang bukid. Paano namin masisigurado yon? Ang requirement po namin, i-deliver dito buhay. Buhay na may balat pa. Gamit ang bawang, luya, patis, sayote o papaya, dahon ng sili at mga palakang bukid. Mabilis lamang ang proseso ng pagluluto nito. Para siyang manok, pero hindi siya lasang palaka, ma'am. Mula sa swam mais, bulanglang bangus, hanggang sa tinolang palaka, ipinapakita ng mga putahing ito ang mayamang tradisyon at natatanging lasa ng lutuing Kapampangan, mga comfort food na tunay na babalik-balikan sa bawat higop. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.